Maulan pa rin ngayong gabi, halos zero visibility sa EDSA Monumento kung saan nagbaha rin ang isang rider. Nakitang nagtutulak ng motorsiklo. Hanggang gutter naman ang baha sa EDSA Muñoz southbound kaya nagmenor ang mga sasakyan. Nagmistulang ilog din ang ilang bahagi ng North EDSA dahil sa baha. Nitong alas 8 ng gabi kasama ang QC at iba pang bahagi ng Metro Manila sa mga nasa orange rainfall warning o ulang may banta ng baha. Live namang kuha ito sa Marikina River na nananatili sa ikalawang alarma ngayong gabi. Malapit na itong umabot sa 70 meters bunsod ng ilang araw ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa Office of Civil Defense, di bababa sa 12 na ang namatay dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Apektado ng habagat ang mga probinsya sa Northern Luzon. 8 na ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Baguio City. Ang Dagupan City nasa state of calamity na. May report si Marisol Abduraman. Ilang araw nang inuulan ang Baguio City, kaya kagabi gumuho ang lupa sa Gisan Surong at nabagsakan ng mga bato at putik ang ilang bahay. Oh, malakas na kalabog yun. Ang alam ko parang malakas na hangin. Kaya lang nagtaka ako nung lumagapak na hindi ko maintindihan yung lagapak niya, kaya nagtakbuhan kami dito. Sinuong ng mga rescuer ang dilim at ulan. Bukod sa hirap mismo ng paghuhukay, dagdag challenge nga sa mga rescuer itong ulan na patuloy pa rin nating nararanasan. 13 ang natabunan ayon sa Baguio PIO. As of 8 p.m., 8 ang naitalang patay. Bukod sa 7 wala ng buhay ng mahukay, pumanaw sa ospital ang isa sa 3 nasagip ng buhay. Isa ang buhay pa ng na-rescue. 2 pa ang patuloy na hinahanap. Kasi gumamit din po kami ng yung live detector, ano? Tapos yung snake eye just to look into. Pero sa possibility na buhay. Umasa pa rin po tayo na may buhay po tayong makukuha po dito. Ngayong gabi rin, buhay na nasagip sa guho ang aso na isa sa mga natabunan. Bago magtanghali kanina, nag-water flushing na, nag-deploy pa ng canine dogs. Inabisuhan ding lumikas ang mga nakatira pa rin sa landslide area. Siyempre, comfort zone nila eh. Hindi mo rin masisi siyempre. People feel comfortable. Matagal na kami rito. Wala naman nangyayari rito. Mas malalakas pa yung mga ulan noon. Kusa namang nag-evacuate ang ilang taga-Luna, La Union. Hanggang bewang na kasi ang tubig. Lubog pa rin yung bahay namin eh. Baka sa Huwebes, kung titigil na yung ulan, saka na kami babalik. Gagamit na raw ng water pump ang munisipyo para mas mabilis na masipsip ang baha sa mga bahay. Sabay ng aringgay kung saan nagka-flush flood kahapon, sinimulan na ang pag-alis sa mga natubang puno at debris sa isang waterway. Binaharin ang ilang lugar sa Banang Bawang at lungsod ng San Fernando. Nasa state of calamity na ang Dagupan City, Pangasinan na may mga binahang lugar kasunod ng walang puknat na pag-ulan. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa Barangay Maluwid. Sa Kalasyaw, binaha ang ilang kalsada dahil sa pag-apaw ng Magusay River. Sa datos ng Office of Civil Defense Region 1, 50 sa 65 bahaing lugar sa rehiyon na itala sa Pangasinan. Mahigit 200,000 individual ang apektado. Nananatili ng ka-red alert ang Emergency Operations Center ng RDRRMC. Sa gitna naman ng masamang panahon, buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Sa Tubo Abra, pinagtulungang ibaba at itawid sa umapaw na Abra River ang isang binatilyong nooy nagkukumbulsyon. Ligtas siyang naihatid sa Candon City Hospital. Marisol Abduraman, GMA News. Bago ngayong gabi, bantay sarado ang mga lugar sa Quezon City at Camanaba na dinadaluhan ng Tulyahan River sa gitna ng paglagpas sa spilling level ng tubig sa Lamesa Dam. Mula sa Malabon, may live report si Jomer Apresto. Jomer. Ato manumang oras, posible nang magpatupad ng forced evacuation sa 4 na barangay dito sa Malabon City dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Lamesa Dam.
Sa datos ng Pag-asa as of 9 p.m., nasa 80.22 meters na ang tubig sa Lamesa Dam. Lagpas sa critical level na 79.50 meters at spilling level na 80.15 meters. Sa pag-apaw ng Lamesa, apektado sa downstream ang Tolyahan River na dumadaloy sa Malabon City. Kaya kaninang hapon, nagpalikas na ang LGU. Ayon sa Malabon Public Information Office, mahigit 30 pamilya ang sumama sa preemptive evacuation. Pinakamarami ang 20 pamilya o mahigit 70 individual na nasa Tinajeros Elementary School. At anumang oras, posible nang magpatupad ng forced evacuation. Sa Barangay Tinajeros, nasa 200 pamilya ang tatamaan yan. Inikot kanina ng Malabon LGU ang Tinajeros Elementary School, Panghulo Elementary School at Maysilo Elementary School para mamigay ng mga hot meal sa mga lumikas. Maapektuhan din ng pag-apaw ng Tolyahan River ang mga residente sa dinaraanan nito mula Quezon City hanggang Valenzuela. Sabi ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, nakahanda sila sa oras na kailanganing magpalikas. Sa Barangay North Fairview, Quezon City naman, 85 pamilya na ang nag-evacuate sa North Fairview High School as of 9 p.m. Atom, sa ngayon, itong bahagi ng second floor pa lang ng Tinajeros Elementary School ang okupado ng mga residente. Pero inaasahan daw na darami ang evacuee sa mga susunod na oras. Pangunahing kailangan nila ang mga hygiene kit. Atom? Ingat at maraming salamat, Jomer Apresto. Tila bagyo ang epekto ng habagat sa ilang lugar sa Metro Manila at Calabarzon. Naging mabagsik pa ang dagat na sumira sa ilang bahay sa Cavite. May report si Joseph Moro. Walang bagyo pero animoy may unus kagabi sa bahagi ng Dagupan Street sa Tondo, Maynila. Halos nangayin ng hangin ng mga nakamotorsiklo. Ilang oras nang lumipas, binayo rin ng malakas na hangin ng Barangay 251 na tumba ang mga motorsiklo. Narinig ko yung bubong namin. Ayun na, lumipad na. Nang humupa, nagkalat ang mga sanga ng puno tulad sa compound ng Department of Health. Walang napaulat na nasaktan. Dahil walang patid ng ulan, bumaha ulit sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Yung mga tao pa po dyan, pumunta na po tayo sa evacuation center ngayon. Hanggat maliwanag po, wag na po natin hintayin na dumilim pa. Sa ilang bahagi ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, abot sa ikalawang palapag ng bahay ang baha. Sa Greenland Street, taas baba ang baha. Ang isang bahagi ng kalsada nilagyan ng caution tape nang may asong makuryente at mamatay. Pinatay muna ang kuryente bilang pag-iingat pero may ilang walang balak lumikas. Although kailangan ko talagang i-monitor lang ang gawin po ma'am kasi every year po talaga ito na mayroon at saka yung mga kagamitan namin ay dapat namin iangat. Tulad ng namin sa mga tindahan namin, iniano ko namin niligtas. Although yung mga anak ko nandun naman sa evacuation center. Halos 3,000 taong nasa evacuation center, may hiwalay na tent para sa mga alagang hayop. Sa iba pang bahagi ng Quezon City na humupa ng baha, sako-sakong basura at mga kahoy ang naiwan. Nadala na yung pintuan doon. Pinasungit ng habagat ang mga dagat kaya ang ilang bahay sa tabing dagat sa Barangay Halayhaytan sa Cavite, wasak sa paglamon ng mga alon. Tumama po sa paa ko. Hanggang dito siya. Opo, hirap po kami. Pag bagyuhan, kailangan lumikas. Ay, yung mga anak ko po natatakot na rin sa pag malaki po alon. Hindi ko po alam kung ano pong talagang reason bakit po parang habang tumatagal umuunti po yung buhangin. Panawagan nila ang materyales pampagawa ng bahay, damit, kumot at karagdagang pagkain. Agad nagpaabot ng tulong ang Kapuso Foundation. Sabi ni Tanza Mayor Angelo Matro, may alok na pabahay para sa mahigit 1,000 pamilya sa 13 coastal barangays. Sisimulan yan sa susunod na taon pero may ayaw pa rin magpa-relocate. Kung malayo, dito hanap buhay namin. Kung ang hanap buhay, kapalit naman kaligtasan ninyo. Hindi naman siguro marunong ang Diyos. Hanggang dibdib ang baha sa Imus, Cavite, buwis buhay ang pagsagip ng Coast Guard sa mahigit 100 residente. Sa Rodriguez, Rizal, pahirapan ng rescue operation kaninang madaling araw. Hanggang kanina, lubog pa rin ang mga bahay. Wala na po kami ng mga basic goods and then sisilipin ko na rin po yung sasakyan namin and na-park po namin. Yung lugar namin, kami na po yung pinakalubog. Kami pa yung pinakamatagal lumupa yung bahay. At the same time, brownout po. Sa Barangay Burgos, kanya-kanyang alis ng bara ang mga residente sa umapaw na ilog. May ragasari ng baha bago magtanghali kanina sa Barangay Malanday sa San Mateo, Rizal. Joseph Morong, GMA News. Di lang mga buhay na nasayang at mga kabuhayang naabala ang dulot ngayon ng habagat. Hinagupit din ng ilang dike, pumping station at iba pang proyekto kontra baha.
May report si John Consulta. Literal na dagat ng basura ang katubigan sa harap ng Baclaran Church sa Parañaque. Ikinagulat ito ng LGU. Kami ho'y nagulantan dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema. High tide this morning, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. Katumbas ng 10 truck ang dami ng mga basurang manong-manong hinakot ng mga taga Parañaque City Environment and Natural Resources Office. Nakikiusap sa mga isang sambayan na kababayan natin, sana naman kanya-kanya tayong responsibilidad na huwag na magtapon ng basura sa ilog, sa katubigan, sa mga kanal. Dapat disiplina sana para maiwasan ng pagbaha. Nasirang pump station naman ang problema sa Tumana, Marikina. May nag-trip daw po na electrical component. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na. Kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye. May mga pagsisikap naman ang mga otoridad para hindi mabarahan ang mga daluyan ng tubig. Naglagay ng mobile pump ang MMDA at Manila LGU sa Manila Bay para mahigop ang tubig papunta sa dagat. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, maglalagay pa sila ng mobile pump sa iba pang lugar sa Metro Manila. Sabi rin ng DPWH, nagbunga naman ang upland kontrabaha nila gaya sa G. Araneta at Quezon City. Wala rin daw malawakang baha sa Valenzuela. Pero sinita ng MMDA ang publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura. May kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Ang dali pong manita or mag-point finger sa gobyerno. Pero sana, lahat po tayo, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Bukod sa disiplina sa basura, sandata rin kontra baha ang mga dike at flood control infrastructure. Pero nitong Sabado, nakuna ni Yus Cooper Bea Dominguez ang nasirang bahagi ng River Control Project sa Narvacan, Ilocos Sur. Naunang nasira ang karugtong nitong tulay. Ang ipinagtataka ni Yus Cooper, nitong Hulyo lang natapos ang river wall na nasira. Sa Quirino, Ilocos Sur, nasira rin ang 500 hanggang 800 metro bahagi ng isang dike. Kasagsagan pa noon ng pag-angat ng ilog na umabot sa critical level. Sa Santa Barbara, Pangasinan naman, tulong-tulong ang mga residente sa pagtapal ng mga sandbag sa nasira ring bahagi ng dike. May nasira ring bahagi ng dike sa Bucao River sa Botolan, Zambales. Ayon sa LGU, nagkukumpuni na ang DPWH. May nasira ring dike sa San Marcelino, Zambales. Ininspeksyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga proyekto kontra baha sa Visayas. Ayon kay Rimulya, pag-aaralan nila kung nasunod ang mga master plan ng mga itinatayong flood control projects. John Consulta, GMA News. Eastern China at mga isla ng Okinawa sa Japan ang nakatikim ng bagsik ng Typhoon Dolphin. Naglandfall ito sa probinsya ng Zhejiang. Sa tindi ng hangin at ulan ng bagyo, parang laruang natumba ang isang truck sa lungsod ng Wenzhou. Hagip din ng bagyo ang katabing megacity na Shanghai. Paralisado ang lungsod at halos 1,000 flight ang kinansila. Bumaha sa maraming kalsada. Sarado ang ilang negosyo. Tumigil din ang mga serbisyo ng ferry at subway. Mahigit 1 milyon ang inilikas dahil sa bagyo na humina na bilang tropical storm. Bago tumama sa China, una itong tumawid sa mga isla ng Okinawa sa Japan.